Okay, mayong buntag, kinasod tanan, mga kaigsunan. Ato ta sa tuan Sunday School, no, ang pagtuon sa pulong sa Dios. Atong tun-an karon nga kabuntagon about friendship evangelism. Asa man kuan diri? Asa tong pentil-pen diri tape? Sa wa man diri. Mag-andam daan. Tato kilid. Palayo ko. Kung nagikuha kay doang inday. So itong topic karon mga kaigsunan about friendship, no? Evangelism. Ang balaang kasulatan nagatudlo og pagpakighigala. No? Ngadto bisan gani si Jesus Christ, siya nakighigala sa mga makasasala. Pero ang problema, na misinterpret sa mga nagatanaw. Ilabi na sa mga Pariseo, ilang giakusaran si Kristo nga palahubog, kaya nakikinom kuyog sa mga makasasala. Okay? So, karon mga kaigsunan, atong paghisgutan karon nga kabuntagon, kung unsa nga klaseng pakighigala ang atong mapakita ngadto sa mga tao. Okay? Now, friendship evangelism. Unsa man ning word nga evangelism, no? What is evangelism? Na may mga seminaryan dire. Arita ni Barry Roldan, unsa may evangelism? Pagsangyo. Kisa may maestro niyo sa evangelism? So kung magisgot kag evangelism, aron mas dali na tong masabtan, mao ni ang pagsangyaw, ang pagwali, ang pagpaabot, no, sa gospel ngadto sa mga tawo nga wala pa gyud makahibalo, wa pa gyud masayod, wa pa makaangkon og kaluwasan. So atong ipaagi ang evangelism sa gitawag og friendship hinigala, no? Inamigo nga pakigsangyaw sa pulong sa Dios. Now, ato ta sa kining style bitaw ni Jesus Christ. Palayo ko sa kong tablet rapi. Sa style ni Jesus Christ, mga kaigsunan, makita nimo diha nga si Jesus Christ wa gyud mo palayo, no? Wala niya gi-isolate ang iyang kaugalingon sa mga tao. Gani pa mga kaigsunan, nakigkuyog gyud siya, no, nakighalubilo. No, nakighalubilo siya sa mga makasasala. Okay? Ato ta sa book of Luke, sa Lucas mga kaigsunan. Okay. Luke chapter magsugod ta daghan ning bersikulo ha. Chapter 5. Verse number 30. Okay? Di lang ako magbutang og text ha.
Lucas Kapitulo 5, versikulo 30. Ang mga Pariseo diyan, nagyaw-yaw. No? Nagbagulbol sila. 5:30. Apan ang ilang mga eskriba o ang mga Fariseo nagbagulbol batok sa iyang mga tinun-an nga nagaingon, nganong kamo nangaon og nanginom uban sa mga maniningil og buhis og sa mga makasasala. 31, og si Jesus nga nagatubag, mingon nga to kanila, sila nga mga maayo og lawas, wala nagkinahanglan og usa ka mananambal. Apan sila nga mga masakiton. Ako wala mianhi sa pagtawag sa mga matarong, apan sa mga makasasala aron sa paghinulsol. Verse number 32. No? Hantod sa verse number 32. So si Jesus Christ ug ang iyang mga tinun-an nakighigala. Nakighalubilo mga kaigsunan. No? Nya kung imong lantawon ang ilang pakighalubilo ni supak ba sa gisulti ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 6 verse number 14. No? Tanawa. Makita ni mo diha si Jesus Christ o iyang mga disciples, no, nangaon, pero wa nakig-inom mga kaigsunan. No, ato nang sabton pagay karon. Ato sa itandi ni aron walay kalibog nga mutungha sa tungunahuna. Kay matud pa sa 2 Corinthians chapter 6 verse number 14, ayaw kamo pagpasangon og dili patas nga yugo uban sa mga dili magtotoo. No? Be ye not unequally yoked together with unbelievers. Ang gisulti diha ni Apostol Pablo, dili ka makig-uyon. No? Uyon ba gigamit diha sa Bisaya ninyo? Dili makig-uyon, dili makig-angay, no? Dili makig-level. Si Jesus Christ o ang iya mga apostoles o ang mga tinun-an, wala sila makig-uyon sa mga makasasala. Okay? Ang ilang gihimo makigsunan, nakighigala sila. Kay si Kristo higala man sa mga makasasala. Matod pa niya sa verse 32, for if ye love them, Luke 5:32, I came not to call the righteous, but sinners to repentance. So kung di niya duolon ang mga makasasala, di niya masulti ang kaluwasan, ang gospel. So, nangaon, pero wala nakig-inom mga kigsunan. Lain ang po ng istorya nga nakig-inom kay bot pasabot ni Uyo na gid siya. Sumusupak siya sa gisulti ni Apostle Paul. Okay? So, ang Luke 5:30 to 32, ang imo masabtan diha nga si Kristo walay gipili nga tao nga iyahang sangyawan. Can you share magyud sa gospel siya, no? Tanawa ang Mark chapter 1 verse number 14. Si Jesus Christ nagwali og gospel, no? Repentance gyapon. 1 verse 14. Kay human nga si Juan gibalhog sa bilangguan si Jesus miabot ngadto sa Galilea nga nagawali sa maayong balita sa gingarian sa Dios. 15 ug nagaingon ang panahon natuman na ug ang gingarian sa Dios hadol na pag hinulsol kamo ug tuohi ang maayong balita. So si Kristo nakighigala sa mga makasasala aron siya makashare, no? Aron siya makawali sa gospel ngadto nila. Wala siya makig-uyon sa ilang gibuhat. Oh. So, ato nang nasabtan mga kaigsonan, no? Gawas kung namoy nalipgan, ipangutana lang ninyo. Okay. Padayon ta. Now, friendship evangelism. So, ang pangutana,
how to win, no? So magisgot tani og winning our friends to Christ. Atong dadon ang atong mga higala diha ni Kristo. So ang pangutana, how to win mga kaigsunan. Number 1, be merciful for the lost. No? Mahimutang maluluyon for the lost. Mateo 9:36. And then, hapon na siya sa Acts 10:28. Acts chapter 10, verse number 28. Atong yun, si Badirapi sa Mateo 9:36. Matthew 9:36. Yeah, Brother Junjun sa Acts 10:28. Verse 36. Ug sa pagkakita niya sa kanon sa katawan, nalower siya kanila. Kay sila nangalibog ug nagsubo sama sa mga kadrino nga walay magbalantay. Okay. Dayon, Brother Junjun, Acts 10:28. Said unto them, ye know how that is unlawful thing for a man that is do to keep company or come unto one of another nation. But God has shown me that I should not call any man common or unclean. Okay, ako bisayaon ha. Og siya mingon ngadto kanila, kamo nahibalo nga kini usa ka butang nga dili uyon sa balaod alang sa usa ka tawo nga Hudiyo sa pakig-uban o sa pag-adto ngadto sa usa nga tagalaing nasod. Apan ang Dios nakapakita kanako nga ako dili gayod magtawag ni bisan kinsa nga tawo nga dili balaan o mahugaw. No? Mateo 9:36, ang atong Ginoong Hesukristo, grabe ang iyang kalipay sa mga tao nga wa pagyud makabaton og kalawasan. No? So, as a believer, no, unas tanan mga kaigsunan, dili nimo mabatunan ang burden. No? Kining iba ni no? Ang kabugat mga kaigsunan sa pag-share sa gospel, dili nimo na mabatunan kung unas tanan, dili nimo mabati ang kaluoy ngadto nila. No? Dili bugat alang kanimo kung wala kay pagbati sa kaluoy ngadto nila. So dapat magampo tas Ginoo, Lord, ihatag kanako Ginoo ang kabugat nga mobati kog kaluoy niining among silingan. Niining ako mga unsaved loved ones nga masultihan gyud sila Ginoo sa gospel. Kay kung di nato ni siya pangayoon sa Ginoo magigsunan, lagmit wala tay pagpakabana sa mga kalag nga nagakalaglag mga kaigsunan, no? Bisan ang atong Ginoong Hesukristo, gibati gyud niya ang tumang kaluoy ngadto sa mga tawo nga wa pagyud makabato kalawasan. Matud pa niya unya nagingon siya ngadto sa iyang mga tinun-an, ang alanihon sa pagkatinuod daghan, apan ang mga mamumuo diyotayra. Busa pagampo kamo sa Ginoo sa alanihon aron siya mopadala og mga mamumuo ngadto sa iyang alanihon. So, be merciful ngadto sa mga nangawala pa mga kaigsunan. Okay? Number 2, be friendly to those
So, be friendly to those who are not your friend. Mahimutang mahigalaon mga kaigsunan ngadto nila nga dili nimo higala or dili mahigalaon nga na kanimo. Sa Mateo chapter 5 verse number 46 to 47, aritas Mateo chapter 5 verse number 46, kay kun kamo mahigugma kanila nga naghigugma kaninyo, unsa nga ganti ang maangkon ninyo? Wala ba magbuhat bisan ang mga maniningil og buhis sa ingon? Og kung kamo motimbaya sa inyong mga kaigsuonan lamang, unsa ba ang nabuhat ninyo nga labaw sa uban? Wala ba nagbuhat bisan ang mga maniningil og buhis sa ingon? Busa kamo magmahingpit, but pasabot magmahamtong, matured. Maingon nga ang inyong amahan nga nas langit hingpit. Subot pasabot, wala tay pili, no? Nga himuon natong higala aron masultian sa gospel. Oh. Ayaw sultii o gospel kadto lang imong kaila ra gyud, no? Kundili tanan himuang higala aron masultian o gospel mga kaigsunan. Alang pilia, dapat ato yung ipaabot ngadto sa mga makaila nato mga kaigsunan. Nya usahay man gud, no? Ang problema man gud natong mga Kristohanon kining naatay mga excuses, no? Balik ato ni Brother Jongjong, next month na naman to siya, maghimo ta og BTC, no? BTC or meaning ani Baptist Training Course or Bible Training Course, no? Atong palawman ang atong pagtuon sa mga doktrina, labi na ang pag-share sa gospel mga kaigsunan. Unsay mga method nga angay natong buhaton, no? Kitang tanan dapat ma-involve ta nini, mahimo tang leader ngadto sa mga wala pa makabatog kaluwasan. Okay? So ato ning dunay gamay nga ato ang kausaban sa sistema, labi na sa Domingo sa hapon, no? Ato ni siyang i-plaster mga kaigsunan kay importante kay ni siya. Okay? So karon ako lang nagilakbit. Kung magisgot ta og friendship, no? Doon ay tulo ka klaseng panaghigalaay. Friendship. Number 1, mga kaigsunan, doon ay gitawag og casual. Casual friendship, no? Number 2, kining gitawag og close. Number 3, kining gitawag og committed. Committed friendship. Kining casual friendship mga kaigsunan, mo niya may tabo kini bitawng pang okasyon na magkita lang mo kung ay mga fellowship, magkita lang mo kung ay mga gathering. That is casual friendship, no? Occasional or contact. 3 John 1 verse number 14. 3 John usaram na ka verse number 14, usaram na ka chapter. No? Verse number 14. Third John verse number 14. Apan ako nagsalig nga ako sa dili madugay makakita kanimo, o kita magkasinultihay sa naong ug naong, face to face. Ang kalinaw mana kanimo ang atong mga higala, nangumusta kanimo timbayaa ang mga higala pinaagi sa ngalan. Sa ato pa mga kaigsunan, mo na gitawag og casual friendship, no? Dili gyud sa kanunay mo nagkita
And then kining gitawag og close friendship, doon ay gitawag og regular contact. No, naamoy regular nga contact yun, chat, mo bisita, magkita gyud mo, no, mangaon mo. Kanang giingon sa Amos chapter 3 verse number 3 nga dili gyud magkauyon ang duha kung dili sila suod mga kaigsunan. Ito basahon. Amos. Okay, itong pangitaw ni Amos kay kining diri dapital iso kini pangitaw ning gagmay nga mga Amos chapter 3 verse number 3. Badi Rapis, pagbasa. Amos 3:3. Ako na basahon. Makahimo ba ang duha paglakaw nga magkuyog gawas kun sila magkauyon? So, dili gyud mo magkauyon kundi gyud mo suod. No? Mas dali gyud kay magkauyon kining gitawag og close friendship mga kaigsunan. Pero kung dili mo regular contact, no, mo regular contact, di gyud mahitabo ang pagkauyon dayon. And then kini katulo mga kaigsunan, kini gitawag og committed friendship, mo ni gingon sa Proverbs 13 verse number 20 to verse number 27. 27, chapter 27, verse number 9. Sa Proverbs siya po ni. And then Philippians 2, verse number 4. Down to verse number 7 siguro na. 4 lang ta sugod or 9. Okay. So mo ni ang gitawag og committed friendship. No, natay mga nagkadaiyang mga higala, lain-lain og status, casual, close, and then committed. Arita sa Proverbs 13. Proverbs 13 verse number 20 to 27. Siya nga nagalakaw uban sa mga uban sa maalamon nga mga tao, mahimo nga maalamon. Apan ang kauban sa tao sa mga buang pagalaglagon. Ang dautan nagagukod sa mga makasala, apan ngadto sa mga matarong maayo ang ibalos. Ang usa ka maayo nga tawo nagabilin og panulundon ngadto sa mga anak sa iyang mga anak. Og ang katigayunan sa makasala gitigom alang sa matarong. Daghan. Okay. Mo ba na kung gibasa? 13 verse number 20. Walay 27 de. So naras 25 kutob, no? So malibog mo, tagbo mo pangitas 27. So ang gingon diya sa verse 20, siya nga nagalakaw uban sa maalamon nga mga tao mahimo nga maalamon. Apan ang kauban sa mga buang pagalaglagon. So ang committed nga friendship mga kaigsunan, mao ni ang atong mga higala nga diin daghan kang makuha nga mga pagtulunan, no? Daghan kang makuha nga mga learning sa iyang kinabuhi sa imong pakiguban ngadto niya. Kining giingon sa Proverbs 27 verse number 9, ang pandihog ug ang pahumot nagakalipay sa kasing-kasing, mao man ang katamis sa higala sa usa ka tawo pinaagi sa kanising-kasing nga tambag. Kato pong giingon sa Proverbs 17 verse number 17 ba na? Proverbs 17 verse number 17. A friend loveth at all times, and a brother is born for adversity. No, ang usa ka higala na higugma sa tanang panahon. Mo ni pinaka duol kay mga kaigsunan.
Proverbs 17 verse 17. Mo na'y committed, no? Naaman ka, mag-away man mo, pero naagihapon ang gitawag og privacy, no? Dili niya ipang chismis ang iyong mga tinaguan, dili niya ibutyag, no? So, doon natin mga nagkadaiyang mga higala. Kining mga casual friendship nato mga kaigsunan, natay mga makaila nga mga unbeliever, pabor na kanila nga makashare kanila. No? Ilabi na sa ato mga suod nga higala. No, natay mga close friends, mga kaigsunan diya sa eskwelahan, diya sa silingan, no? Natay regular contact. And then ang ato mga committed friendship, no? Kanang yung muunong gyud bisan nakas problema, nakas kayahay. Makabalo ba yung kay tinuod mo nga higala? Panahon nga nakas sa problema. So, friendship evangelism. So, unas tanan mga kaigsunan, kaluy ang imong higala nga wa pa gyud makatultol, wa pa gyud makabaton og kaluwasan. Okay? Unya ikaduha mga kaigsunan, suura siya diha sa Ginoo. No, be friendly. Aron madala gyud nimo diha sa Ginoo siya. Kay once nga ma-establish na ang kining gitawag og si tawag ani. Akong gikuan diri ba si Mita, kana Mita AI bitaw. Nungutana ko niya mga kaigsunan, how to win our friends to Christ. Matod pa niya diri sharing your faith with others can be a meaningful way to build connections and deepen relationships. Here are some suggestions on how to approach this. Number 1, build genuine relationships. No? Dapat yun ay mutukod ta. No? I-build na to ang genuine, tinuod yun nga relasyon as a friend mga kaigsunan. No? Focus on getting to know your friends as individual, understanding their interests, values, and struggles. Ang tinuod nga pakighigala, imo yung sabton siya kung si mga interest niya, yung values, and labaw sa tanan kiningingan and struggles. No? Number 2, show genuine care and empathy. Atong pakit-on sila sa tinuod yun nga nag-care ta nila. Yan, ingon dire, demonstrate your concern for their well-being and be as positive listener. Dili lang kay ikaw lang siyang istorya, mao ni siya, Ginoo mo na, no? Dapat paminawon gyud mo siya. Nya sabton gyud mo siya. Okay, lisod ba ngani nga sitwasyon pud mga kaigsunan. Usahay man ko kita mga Christian, gusto nato nga makasabot din sila. Gusto nato nga minaw gid sila kay kita gud kay balos kalawasan. So ato sad sila paminawon. Unya, share your personal story. No? Isulti, i-share nga to nila ang imong personal nga istorya sa imong kinabuhi nganong naduol ka sa Ginoo. No? Openly share how your faith has impacted your life, no? Unsay impact diya sa imong kinabuhi sa diyang miduol ka sa Ginoo. Unya, ingon ni siya diri, and be willing to listen to their perspectives. So dapat po ta willing po ta minaw sila ang mga panglantaw. Unya, respect their journey. Avoid being judgmental. No? And instead, focus on building trust and understanding. Yun na invite them to experiences, invite your friends to church services, Bible studies, or other faith-based events where they can meet like-minded people, mga kaigsunan. Verse 6 naman, number 6, pray for them. Di gyud kalimtan ang pagampo. So, bisan si Mita AI, nakuha niya ang punto, mga kaigsunan. Kung unsaon na to pag-win, no? How to win our friends to Christ. Friendship evangelism. Di ba? So, dapat di ay, matod pa ni Meta, AI, build genuine relationships, show genuine care and empathy, share your personal story, respect their journey, invite them to experiences. Okay? Aritas pangutana. Sinamoy mga pangutana, mga kaigsunan.
kung usahay mahadlok ka nga mo share tungod kay basing maimpierno ni noon, kinumdong ko atong member sa una sa Pikas Pata Magkaigsunan, sa mahadlok ko mo share, pastor, basi maimpierno hinoon. Oh, di ba siguro maka-impierno kung si Christ, no? Si Jesus Christ naman tong iwali. Oh, si Jesus Christ ra gyud. Kabalo ba ka nga gigugma ka ni Christ? Kabalo ba ka nga gigugma ka sa Dios? Oh, siguro usahay mo gud ma-discourage ta kay labi na og ang imong gisultian murag kanang galingog-lingog lang ba? Dili seryoso nga minaw nimo. Dili na nimo trabaho mo seryoso sa pagpaminaw. Importante imo siyang natamnan. Sa Roldan bitaw, sa una ako nag-ishiran. Para murag magwa. Murag magwa. Pero ako nauna ko, shira lagi na ko siya, tamnan lagi yun. No? So, doon ay mga panahon nga ang pag-share nimo unya ang imong gishiran, why interest? Unya, tungod ka nakita nimo yung nga why interest, ngunang, di na po kaganahan mo padayon niya. Pero abi ninyo makigsunan, si Apostle Paul, no, naghisgot gyud siya, wa gyud ingon siya 1 Corinthians 3 verse number 6 to 7. Tanawa. Chapter 3. Verse number 6 down to verse number 7. Ako ang mitanom, si Apollo ang mibisbis, apan ang Dios ang mipatubo. Busa dili siya nga nagatanom, ang adunay bili, ni siya nga nagabisbis, apan ang Dios nga nagapatubo. So sa ato pa, igo ra gyud ta nga mo tanom. Tamna nato sa pulong sa Dios ang atong mga higala. No? Tamna nato nya humagtanom dapat atong bisbisan. Kasuway na bumog tanom og bulak or unsa yung gitanom o yung inyo lagi pasagdan. Di ba ato yung bisbisan magkaigsunan aron buhi siya. No? Sa diyang nagtanom ka unya dunay niturok bisbisi para motubo siya. Unya dili na to trabaho ang pagpatubo. Trabaho ka na sa Dios. So ang imo na lang tanom, sultilan siya nga gigugma ka sa Ginoo, no? Niya ipakamatian ka sa Ginoo. Balag wa sa interest, sige lang nagtanom. Oh, kay ang sige nimo og adit, kausar di ka mo tanom oy. Sa imong pagtanom, okay? Ayaw biyae. Bisbisi kanunay, follow up mo na pag-follow up mga kaigsunan. Sige kang ga follow up. Oh, isultihan nimo siya nga gigugma ka sa Ginoo. Mao na to'y pagtanom. Inigkita niyo, balik ninyo kita, imo na po ino nga gigugma biya ka sa Ginoo. Kabalo ba mo magigsunan daghan nakabig tungod ana? Oh, ngano man. Si magbalik-balik si Sir Alan Bastida, ang gigamit ra magigsunan katong video ra sa tuang live. Kay iyaha mo no, inig-send dito sa Messenger, makita to niyang picture nako nga nya nebutang suginli ko Kuya Romel. Iyang mabasa suginli ko Kuya Romel, iyang una-una drama ni kay suginli god. Moto ang naitabo niabot ang panahon nga iyahang na-click, pag-click niya niabot sa dito sa akong live, akong video. Dumgam yang pulong sa Ginoo. Di nakaingon siya nga, wali din di ay kini suginli. So, pagkadungog niya, natamnan siya. Adtong mao nga video, nako. Pero prior pa na magkaigsunan, ginasultihan sa pulong sa Ginoo ni Brother Job ni Ate Allen. Oh, yung wala pa gyud siya ingon nga interest diyan dapita, sa dihang niabot ang insaktong panahon. Guba ang iyang pamilya, guba ang iyang kinabuhi. Dagkong mga kantidad na wala niya. Okay? So niabot ang panahon nga pwede na siyang maghikog na siya o mag-suicide na siya. Pero nahitabo magkaigsunan. Natamnan man siya. So ang nahitabo, sige na siya paminaw. Oh. So ginabisbisan siya. Gina-follow up siya sa pulong sa Ginoo. Hangtod na kasabot, nagpabautismo. Oh. So ang atong trabaho ang pagtanom, ang pagbisbis.
ang trabaho sa Dios ang pagpatubo sa atong gitanom. Okay? So di na to kalimtan nga trabaho na siya sa Dios ang pagpatubo, no? Ang ato lang yun ang pag-share sa gospel. Bahala ko interest. Ang importante imong nasultian, imong na bisbisan sa pulong sa Ginoo. Aritas pangutana. Namoy mga clarification. Wala ra? Okay, so okay, Brother Mingito, naisay Doon ko way back 1945, 67, yung gusto ng mga Amerikano, palanin ko kabayo. Yun, may sibat sila nga na lugar. Then, pag-uwi sa Amerika, bibilin siya sa komisyonary Ilocano. Kasi in-English ay Tagalog pa, Ilocano pa. Yung tao sa Amerikano before the war. Katong, Bagbong. inumduman ako ng friendship ba? Friendship ko siya ka-friendly kayo. You reach to place, you meet friends, Dahil ko ng mga unbeliever, ng mga barangay official, kaya kung hindi na akong mga bata, iban dito mga bataan ko. Kap o pagkilo, ipamilig ni, matanong ko kayo, side ako, okay. Tagaan ko yung bukas. Ay, ingon ko kapitan nga tumuga friendly na itong pastor, Pastor Manuel. Tako ang respect nga namo. Ang deliver ha, barangay captain. So naman, bukas, buruk sa luli kapitan. So pagkagaling, ang bumbo niya, kaya ng mga white negro. Tumod sa friendly sa itong buwan. Pero ang bali ko dito, karang simbahan niya nga napunta 42. Pero dito ba yung tina, nanganak ang mga simbahan. Kaya ko ang simbahan lagi. Kung isla siling dito, kung ito ba sa Amerikano, tuginan ako, no, you start this work here. You have only five members. Then, tingnan ako sila, kinisunan ko sa itong ilahang speaker, nga po rin. Ako, you will reach this place, and we cannot see any car here, as you can see now. What we can see here before, I will lose it. Kapag yung sakyan mo, gano'n nga na punta sa mga simbahan, tumulog ka sa friendly ka. Wala, yun wala yung pagkaon, siguro lang mga buwan, asa mo si Mister, saan si Mister? Ang nanabo man. So, sa nga ito, pataka nyo ka, ito, walang pagkain, wala, obedient ng pagkain. Paano ba kawa niya sindira, mga marabilya, ipinakayo niya, kay makakarga siya sa panel kay mga bukas na atong marabilya yung asawa, nakatidyo pa, tulong ka mag-solve, sinibay kay Karyas, ang bata, gamit yung convert na niya ang yung asawa, nadalang niya. Gatag ko, friendly siya, ang word na friendship, evangelito, importante niya. O butas bugas, mga barangay kapag tagaan yung bugas, at ang gusto ng buwan yung suman, uray balay, ano yung kamaya, palimpilan sa buhay nila. Situin mo higa. Nga, hindi ko wala dito. Buksan ka. Wala ginuha. Oy, Maria. Hindi ka wala Maria. Wala Pedro Tolzo. Ang punto sa nanabuan ako, I'm reminded by each of the July. I can recall those years when I was in America and even in Pastor Nabi. Ang kinship, even first of the month. Okay, salamat to sa additional brother dito. At ibalik sa TMC for second part sa worship.